Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ate Yvonne, nasisiyahan ka ba sa buwan? Lumingon si Yvonne at nakita ang isang usisero na jewel sa likuran niya. Gabi na ngayon. Bakit hindi ka natutulog? Nag-jogging papunta sa kanya si Jewel habang nagsasalita. Puno ng kuryosidad ang kanyang mukha habang nakangiti at sinabing, hindi makatulog dahil ngayon lang kayo nagkasama ni Ginoo. Huli na gustong-gusto ni Jewel na matulog, ngunit nakaramdam siya ng gutom nang mahiga siya sa kama. Papunta na siya upang maghanap ng makakain sa kusina nang makita niya si Yvonne. Naisip ni Jewel na nakita niya si Yvonne na nakausap ang sarili, kaya't siya ay nagtungo upang salubungin siya. Hindi nagsalita si Yvonne, ang mga mata niya ay nakakulong ng mahigpit kay Jewel. Naglakad siya patungo sa mas batang babae, ang mukha nito ay sobrang lamig, at ang kanyang buong katawan ay may nakamamatay na aura. Ate Yvonne, anong nangyari? Ayos ka lang. Hindi ito maintindihan ni Jewel, kaya't ngumiti siya at sinabi, gabi na ngayon. Gutom ka na ba tulad ko? Maaari kitang dalhin upang kumain ng masarap na pagkain. Ngumiti si Jewel at inabot ang kamay ni Yvonne. Biglang, isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Yvonne. Mamatay ka na. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa bibig ni Yvonne, habang inaabot ang kanyang kamay sa bilis ng kidlat. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya akalain na gugustuhin siyang patayin ni Yvonne. Bang! Tumama ang espada sa katawan ni Jewel. Gayunpaman, hindi ito tumusok sa kanya. May ingay lang, ngunit wala nang iba pang nangyari. Ano? Kumunot ang noo ni Yvonne, may mga pagdududa sa kanyang malamig na damdamin. Kahit na ang talim ay hindi nasaktan si Jewel, ang malakas na epekto ay nagpadala sa kanya ng ilang mga hakbang paatras. Bumagsak siya sa lupa. Naramdaman ni Jewel ang isang higpit sa kanyang dibdib, halos hindi siya makahinga. Inilagay ni Daryl sa kanya ang Celestial Silkworm Armor 2 araw lamang ang nakakaraan. Dahil walang ordinaryong tao ang maaaring makasakit kay Daryl, naisip niya na kakailanganin ni Jewel ang baluti kaysa sa kanya. Sinuot ni Jewel ang nakasuot sa kanyang katawan sa nagdaang 2 araw. Maswerte na ang Jewel ay mayroong Celestial Silkworm Armor, kung hindi man, namatay sana siya sa sugat ng saksak na iyon. Kahit na nailigtas ang kanyang buhay, laking gulat ni Jewel. Nanginginig ang kanyang tinig habang sinabi, Sister Yvonne, bakit mo? Bang! Bago niya matapos ang tanong niya, inunat ni Yvonne ang kanyang kamay at sinuntok si Jewel. Si Yvonne ay hindi isang malakas na babae. Nag-aral siya sa Hexad School, ngunit halos hindi siya magsasaka. Ang kanyang lakas ay bumuti noong kasama niya si Yvette, ngunit siya ay isang level 3 master lamang. Gayunpaman, ang Jewel ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya kakayanin ang suntok na yon? Bang! Tinamaan ulit ni Yvette ang dibdib ni Jewel bago sila makarinig ng malakas na kalabog. Si Jewel ay walang paraan upang maiwasan ang pag-atake. Ang kanyang katawan ay lumipad paatras habang siya ay nagluwa ng isang labi ng dugo. Napunta siya sa sahig na nakapikit, walang nakakaalam kung siya ay buhay. Walang emosyon ang mukha ni Yvonne habang naglalakad patungo kay Jewel ng dahan-dahan gamit ang kanyang espada. Akmang susaksakin niya ulit ang mas batang babae. Sa wakas, ang tunog ng magaan na yabag ng paa ay umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Nakita niya ang isang babae na lumipad patungo sa kanila mula sa kung saan malapit. Si Debra yun. Matutulog na sana si Debra nang marinig ang mga ingay ng away. Kaya, nagpunta siya upang suriin ito. Pagkatapos, nakita niya ang likuran ni Yvonne habang ang babae ay nagmamadaling umalis. Sino ka? Sino ka upang maglakas loob na saktan si Jewel? Tumayo ka dyan. Sigaw ni Debra, hahabulin na sana niya si Yvonne. Nang paglakad lamang niya ng 2 hakbang, nakita niyang nasa lupa na si Jewel. May dugo sa labi niya. Nanginginig ang katawan ni Debra. Jewel. Si Debra ay mabilis na sumugod sa kanya, nakaramdam siya ng galit, at kumirot ang kanyang puso. Hindi siya nag-abala pang sundan si Yvonne, mabilis niyang kinarga si Jewel. Matapos nilang magsama ng 1 taon, minahal ni Debra si Jewel na parang tunay niyang kapatid. Nawasak ang puso niya nang makitang nasaktan si Jewel at nakahilata sa lupa.
Tiningnan ni Debra ang paghinga ni Jewel, gumaan ang pakiramdam niya nang mapagtanto niyang buhay pa si Jewel. Anong nangyari? Sa sandaling yon, lumitaw si Daryl at naglakad ng mabilis papunta sa kanila. Hindi niya napigilang magtanong tungkol sa nangyari. Nagulat si Daryl nang makita niya si Jewel. Natigilan siya at hindi alam ang kanyang gagawin. Jewel, sumigaw si Daryl na parabang nababaliw siya. Kinuha niya agad si Jewel at niyakap. Namumutla ang mukha ni Jewel at mahina na ang kanyang katawan. Para siyang nawalan ng malay. Hindi niya marinig ang mga sinasabi ni Daryl. Sa sandaling yon, grupo ng mga alagad ng Elysium Gate ang tumakbo agad papunta sa kanila. Lahat sila ay natigilan nang makita kung ano ang nangyari. Jewel, wag mo naman akong takutin. Magiging okay ka rin, kailangan mong lumaban, sigaw ni Daryl. Nababaliw na siya at parang nawasak ang kanyang puso. Tapos, tumingin sa paligid si Daryl bago siya tumingin kay Debra at nagtanong, anong nangyari? Paano to nangyari? Nanginginig ang boses ni Daryl. Isang mabait na tao si Jewel at hindi siya nakikipag-away kahit kanino. Sinong hayop naman ang gagawa nito sa isang mabait na babae? Kinagat ni Debra ang kanyang labi at mahinahon na sinabing, noong makarating ako rito, ganyan na ang kondisyon ni Jewel. Nang marinig ito ni Daryl, naging kulay pula ang kanyang mga mata. Sumigaw siya, nakita mo ba kung sino ang may gawa nito? Ako. Gustong magsalita ni Debra pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa wakas, sabi niya, mukhang si Yvonne. Ang nakita lang ni Debra ay ang likod ng taong gumawa nito pero alam niyang si Yvonne yon. Ano? Natigilan si Daryl. Akala niya mali ang narinig niya. Anong sinabi mo? Ang babae na kasama mo ngayon, si Yvonne. Hindi na nag-alangang sumagot si Debra. Gustong balaan ni Debra si Daryl nang maramdaman niyang may kakaiba kay Yvonne. Hindi niya ito ginawa dahil nag-aalala siya na baka isipin ni Daryl na nagsiselo siya. Gayunpaman, malala ang nangyari kay Jewel. Hindi nila alam kung kinaya ba ni Jewel ang atake. Sumakit ang puso ni Debra para kay Jewel, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip sabihin kung sino ang gumawa nito. Natigilan si Daryl ng ilang sandali bago siya umiling, hindi pwedeng si Yvonne ang may gawa nito. Mabait na tao si Yvonne, paanong siya ang pumatay? At saka, wala namang sama ng loob si Yvonne kay Jewel, bakit niya ito sasaktan? Hi! Huminga ng malalim si Debra bago siya magsalita ng seryoso, Daryl, sigurado akong si Yvonne talaga yon. Hindi mo ba napansin na may kakaiba sa kanya? Nang makita kanya matapos ang isang taon, hindi siya nagpakita na masaya siya. Malamig ang pakikitungo niya sayo. Umiling si Daryl, wag mo na ulitin yang sinasabi mo. Hindi si Yvonne ang may gawa nito. Hindi ganong tao si Yvonne. May napansin na kakaiba si Daryl kay Yvonne nung araw na yon. Pero, hindi niya na ito inisip pa. Isang taon na silang magkahiwalay. Siguro ay maraming pinagdaanan si Yvonne na hindi maganda. Kaya naman ganun na lang ang kilos niya. Hindi kailanman paniniwalaan ni Daryl na atakihin ito si Jewel. Niyakap niya ng mahigpit si Jewel at tumayo. Inutusan niya ang kanyang mga alagad, hanapin niyo agad ang Mount Mingwang, hanapin niyo kung mayroon mang kakaiba. Opo. Agad namang sinunod ng mga alagad si Daryl at naghiwa-hiwalay para mag-imbestiga. Tumingin si Daryl kay Debra at sinabing, huwag ka nang makisali sa gulong ito, hindi ito posible. Hindi kailanman magagawang atakihin ni Yvonne si Jewel. Huwag mo agad siyang pagbintangan. Hahanapin ko kung sino ang pumatay kay Jewel. Tapos, binuhat ni Daryl si Jewel at dinala sa kwarto sa likod. Malala ang nangyari sa kanya, kaya naman kinailangan niya itong pagalingin gamit ang kanyang internal energy. Hindi na siya pwedeng magsayang kahit isang minuto. Daryl, pinadyak ni Debra ang kanyang paa. Galit na galit siya. Noong umalis si Daryl, sabi niya, bakit ayaw mo ba akong paniwalaan? Nawasak ang puso ni Debra. Naisip ni Daryl na intensyon ni Debra na sirain ang relasyon nila ni Yvonne. Parang inisip niya na nakikipagtalo siya kay Yvonne. Nalungkot si Debra at patuloy na sumasakit ang kanyang puso. Tumalikod siya at naglakad pababa ng bundok para pakalmahin ang sarili niya. Samantala, sa Guangping Palace sa Royal City ng New World. Nakaupo si Lord Kenny sa isang silid paaralan, namumutla ang kanyang mukha. Galit siya at nabigla.
Ang kanyang pinagkatitiwalaan na si Tyler ay nakatayo sa harapan niya pero hindi ito komportable at parang natatakot. Tyler, ang tagal mo nang nagsisilbi sa akin at pinagkatitiwalaan kita. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong paalisin si Daryl kahit anong sakripisyo pa ang gawin. Pero, parang hindi pa patay ang lalaking yon. Nasira niya pa nga ang incandescent sect. Anong paliwanag mo rito? Bukod sa galit, nalilito rin ang puso ni Lord Kenny. Si Mateo, ay Deputy Sect Master ng Incandescent Sect, ay sinaktan ang kanyang asawa at anak. Nanumpa si Lord Kenny na ipaghihiganti niya ang pamilya niya. Ang kulay pilak na karayom sa kamay ni Joel, ay kasing bilis ng isang shooting star. Sa isang iglap, dumating ito agad sa harapan ni Debra. Kumunot ang noo ni Debra. Hindi niya inasahan na ang isang lalaki na matalino ay agad siyang i-ambush. Gayunpaman, ang lihim na paraan ni Joel ay hindi masasaktan si Debra. Siya ang pinuno ng Artemis Sect at marami na siyang karanasan. Hindi siya matataranta kahit anong pahamak pa ang mangyari sa kanya. Hinihiling mo ang iyong kamatayan. Sa kritikal na sandaling iyon, sumigaw siya Debra habang inaangat at kinaway niya ang kanyang kamay para bumuo ng isang protective shield. Klang! Ang kulay pilak na karayom ni Joel ay tinamaan ang protective shield ni Debra. Tagaktak ang pawis ni Joel. Nagulat siya na ang isang babae ay kayang harangin ang Rainflower Needle ng walang kahirap-hirap. Wow! Si Joel at ang kanyang mga kasama ay natigilan. Tiningnan nila si Debra na may halong gulat. Nakakatakot ang babaeng ito. Pwede ka nang mamatay ngayon. Malamig na sinabi ni Debra habang nakatitig siya kay Joel. Mararamdaman mo talaga ang nakakamatay na aura galing sa katawan ni Debra habang nagsasalita siya. Isang malakas na aura ang pumalibot sa katawan ni Debra habang sinusuntok niya si Joel. Ang hangin na pumalibot sa kanila ay nanigas. Nagkaroon ng gulat si Joel buong buhay niya. Gusto niyang umatras para iwasan ang atik pero huli na ang lahat. Bang! Ang suntok ay dumiretso sa dibdib ni Joel. Naramdaman ni Joel na tumigas ang kanyang puso. Bumukas ang mga mata niya at tumitig kay Debra. Nararamdaman niya na parang tinutusok lahat ng lamang loob niya. Makikita mo sa mukha ni Joel na nasasaktan siya habang pabagsak siya sa lupa. Ano? Isang suntok lang yon. Isang suntok lang at napatay niya si Kuya Joel. Ang dalawa pang assassin ng Spiritual Invisible Sect ay nagkatinginan, sila ay natatakot na. Sa susunod na sandali, pareho nilang nilabas ang kanilang espada. Pareho sila tumayo sa gilid ni Debra. Pinalibutan nila ito. Mabilis sila at sabay ang galaw habang hinaharangan nila ang pwedeng daan ni Debra para makatakas. Malamig ang mukha ni Debra. Tapos, sumuntok siya ng dalawa pa. Bang! Bang! Sa maiksing oras ng paghinga, parehong natamaan ang dalawang assassin. Katulad ni Joel, hindi sila makasigaw sa sakit. Namatay agad sila. Wow! Ang mga tao sa restaurant ay nagtipon para manood ng laban nang marinig nila ang ingay. Nakita nilang patay na ang 3 lalaki sa sahig at ang buong restaurant ay nagkagulo na. Marami sa mga panauhin ay sumisigaw dahil sa takot. Kahit na ang may-ari at ang mga trabahador ay natigilan. Malamig ang mukha ni Debra. Hindi siya tiningnan ang 3 patay na katawan pero tumalon siya mula sa pangalawang palapag. Pinatay mo sila! Narinig niya ang isang nanginginig na boses sa likuran niya. Lumingon si Debra at nakita niya sa likod niya si Lanvin. Mukhang galit na galit ito dahil nanginginig ang katawan niya. Agad na tumakbo si Lanvin papunta sa restaurant galing sa labas. Nang makarating siya, nakita niya na pinatay ni Debra si Joel at ang dalawa niyang kasama. Galit na galit si Lanvin pero hindi siya agad kumilos. Alam niya na makapangyarihan ang babaeng nasa harap niya at hindi niya ito kayang patumbahin. Kasabwat ka ba nila? Malamig na tinanong ni Debra habang kalmado niyang tinititigan si Lanvin. Kahit na mahinahon ang kanyang boses, nakakatakot pa rin ito pakinggan. Kinagat ni Lanvin ang kanyang labi. Hindi ako yon. Sa sandaling yon, tagaktak ang pawis ni Lanvin. Nag-aalala siya na baka patayin din siya kapag umamin siya. Bahagyang ngumiti si Debra at hindi pinansin si Lanvin. Tumingin siya sa paligid ng restaurant at inanunsyong, makinig kayo, lahat kayo, ako si Debra Gale at ako rin ang babae ni Daryl.
Ang tatlong lalaki na pinatay ko ay gustong patayin si Daryl kaya naman nagawa ko silang patayin. Hindi ko alam kung may mga kakampi pa sila rito pero sinasabi ko na wag na nilang balakin pa. Kakampi ako ni Daryl umaga at gabi at papatayin ko ang kung sino mang gustong patayin siya. Tapos, tumalikod na si Debra at umalis sa restaurant. Ang ibang patron sa restaurant ay nagkatinginan sa isa't isa. Wala ni isa sa kanila ang nagtangkang huminga ng malakas buong oras. Samantala, sa main altar ng Incandescent sect sa Mount Mingwang, nakaupo si Daryl sa isang kwarto at niyakap si Yvonne. Kahit na sweet ang nangyayari sa kanila, ang paligid ay walang emosyon. Yvonne, pagbalik ni Dax at Chester, kailangan na rin nating bumalik sa World Universe. Sabi niya habang hinahawi niya ang buhok sa noo ni Yvonne. Nalungkot si Daryl. Kinailangan niyang gamitin ang internal energy niya para gamutin ang mga sugat ni Jewel noong nakaraang gabi. Kahit na okay na ang kondisyon niya, wala pa rin siyang malay. Lahat ng alagad ng Elysium Gate ay naghanap sa Mount Mingwang buong gabi pero hindi nila nahanap kung sino ang umatake kay Jewel. Dahil hindi nila mahanap kung sinong pumatay, hindi na hiniling ni Daryl manatili roon ng mas matagal. Ang suspetsa niya ay si Mateo at ang kanyang kapatid ang umatake kay Jewel. Sinira niya ang Incandescent sect. Hindi pa kakawalan yon ng magkapapatid. Ngunit, nagtago sila sa dilim kaya naman wala na silang magagawa tungkol doon. Inatak nila si Jewel noong nakaraang araw at pwede silang pumunta kay Debra at kay Yvonne. Knock! Knock! Bigla na lang may kumatok sa pintuan. Mahina lang ang katok na ito. Tumayo agad si Daryl para buksan ang pintuan. Natuwa niya nang makita niya kung sino ang nasa harap ng pintuan. Debra, nakabalik ka na. Si Debra ang kumatok. Tumango si Debra habang tinitingnan niya si Daryl. Kumusta naman si Jewel? Parang magkapatid na sila ni Jewel. Gusto niyang malaman ang kondisyon nito sa sandaling makabalik siya. Mukhang malungkot si Daryl, huminga siya ng malalim at sinabing wala pa rin siyang malay. Nababagabag si Daryl. Simula noong makilala niya si Jewel, nangako siya na hindi niya hahayaang masaktan ang babae. Walang pamilya o kamag-anak si Jewel, palaboy-laboy lamang siya simula noong bata siya. Masakit para kay Daryl ang sitwasyon. Wala pa ngang isang taon simula noong nangako siya na poprotektahan niya ito pero hindi niya ito nagawa dahil sa kanyang kapabayaan. Huminga ng malalim si Debra matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Daryl. Nakita niya si Yvonne sa loob ng kwarto pero wala siyang sinabi kahit na gusto niyang magsalita. Alam niya na ang nakita niyang umatake kay Jewel ay kamukha ni Yvonne. Anong nangyari? Tanong ni Daryl. Samantala, noong gabi na sa kalye sa labas ng syudad. Binilisan ni Lily ang kanyang paglalakbay, pagod. Kinulong siya ng Black Wind Sect sa loob ng isang batong kuweba, pero nagawa niyang mahanap ang sikretong daan palabas. Yun ang paraan kung paano siya nakalabas. Hindi akalain ni Lily na makakatakas siya mula sa Black Wind Sect. Nang mahuli nila ito, napagtanto niya na sadya siyang pinadala roon ni Lanvin na may pag-asa na masasaktan siya ng Black Wind Sect. Kaya naman, noong makatakas siya sa mga kalaban, ayaw na niyang hanapin pa ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sumakit ang puso niya sa katotohanan na gustong patayin ni Lanvin si Daryl. Hindi niya ito papayagang magtagumpay kaya naman wala siyang nagawa at binalikan ito. Ang tanging motivation lamang ni Lily ay manatiling buhay para makita niyang muli si Daryl kahit sa malayo. Walang nangsaysay ang buhay niya kapag may nangyaring masama sa lalaking pinakamamahal niya. Maraming dumadaan sa kalsada pero walang pakialam si Lily sa kanila. Ang tanging gusto niya lamang ay makabalik sa syudad para hanapin si Lanvin at malaman kung nasaktan ba nila si Daryl. Lily. Nagmamadali si Lily kaya naman nagulat siya nang may tumawag sa kanya. Natigilan siya pero lumingon siya para tingnan kung sino yon. Nagulat siya nang makita niya kung sino ang tumawag sa kanya. Nakita niya si Lanvin na mukharing nagulat na makita siya. Mayroon ding karwahe sa likod niya. 3 lalaki ang nakahiga sa sahig ng karwahe. Ang mga mukha nila ay namumutla at wala nang senyales na buhay pa sila. Ang mga katawan na ito ay mga katawan nila Yoel at ng mga kasama niyang magagaling na assassin mula sa Spiritual Invisible Sect. Parang umikot ang puso ni Lily. Anong nangyari? Paano sila namatay? Pinatay na kaya nila si Daryl? Sumakit ang puso ni Lily. Naglakad siya papunta kay Lanvin. Ate Lanvin,
Anong nangyari? Paano namatay si Kuya Yoel? Nag-aalala si Lily. Wala siyang pakialam sa pagkamatay ni Yoel, pero nag-aalala siya na baka napatay na nila si Daryl. Malamig na tiningnan ni Lanvin si Lily at sinabing, kahapon, ang babae ni Daryl na nangangalang Debra, ay pinatay sila. Ang mga mata ni Lanvin ay nanglalamig. Patuloy siyang nagtatanong, hindi ba sinabi ko sa iyo na bumalik ka sa Blackwind Mountain? May pagdududa sa isip ni Lanvin. Paano nabuhay si Lily matapos niyang pumunta sa Blackwind sect? Isa itong milagro. Kinagat ni Lily ang kanyang labi at sinabing, pumunta ako. Pumunta ako sa Black Window Mountain at nahuli ng Blackwind sect. Nagawa kong makatakas. Ate, anong dapat nating gawin? Hindi ba natin dapat patayin si Daryl? Ang tatlo sa kanila ay namatay na, ituturing na nilang hindi sila nagtagumpay sa kanilang misyon. Hindi na ba itutuloy ng Spiritual Invisibility sect ang kanilang misyon? Kung ito ang kaso, magiging ligtas ang kanyang asawa at hindi na niya kailangang mag-alala sa kaligtasan nito araw-araw. Kinagat ni Lanvin ang kanyang mga ngipin at nagsalita, hindi susuko ang Spiritual Invisible sect. Ipapadala natin pabalik ang mga katawan nila sa Spiritual Invisible sect at magdedesisyon mamaya. Mahirap masyado ang misyon na ito, kailangan natin ng tulong ng aking pinuno. Ang pinuno ni Lanvin ay si Deputy Sect Master, Crystal Neal. Ano? Sasali sa misyon si Deputy Sect Master. Nagulat si Lily nang marinig niya yon. Nakakatakot ang kapangyarihan ng Deputy Sect Master. Nagkaroon pa ng chismis na hindi kailanman makakatakas ang kung sino man sa kanya. Mapapahamak lalo si Daryl kapag sumali ito sa kanilang misyon. Nakita ni Lanvin ang reaksyon ni Lily, kaya naman nagtanong siya, bakit ka nag-aalala? Mukhang nag-aalala ka doon sa lalaking yon. Inobserbahan ni Lanvin si Lily at patuloy na sinabing, simula noong nalaman mo kung sino ang target ng misyon na to, hindi ka na mapakali. Sabihin mo nga ang totoo, kilala mo ba si Daryl? Tinaasan ni Lanvin ang kanyang boses sa huling sinabi niya, nakakatakot siya. Ako. Kinagat ni Lily ang kanyang labi at nagsimula ng mataranta. Hindi siya binigyan ni Lanvin ng pagkakataong mag-isip at sumigaw, sabihin mo sa akin ang totoo. Kilala mo ba si Daryl? Mas lalong naghinala si Lanvin nang makita niyang natataranta si Lily. Noong pinilit niya si Lily para sumagot, alam ni Lily na hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Tumango siya at sinabing, kilala ko siya. Asawa ko siya. Ano? Asawa. Natigilan si Lanvin nang marinig niya ito. Ang pangit mo pero asawa mo si Daryl, pinagdikit ni Lanvin ang kanyang mga labi. Ang mga susunod niyang sinasbi ay medyo hindi maganda. Siya ang pinuno ng Elysium sect, sa tingin mo magugustuhan ka niya. Tigilan mo nga yung pagpapantasya mo, okay? Sinasabi ko ang totoo. Nataranta si Lily at nagpaliwanag, hindi ganito ang itsura ko dati, ate. Kapag bumalik tayo sa Spiritual Invisible sect, pwede mo ba akong tulungan na magmakaawa kay Deputy Sect Master na itigil ang misyon? Dahil binulgar na niya ang kanyang pagkatao, kinailangan na niyang sabihin ang katotohanan. Kumunot ang noo ni Lanvin habang malamig niyang tinitingnan si Lily. Itigil ang misyon. Anong karapatan mong magsabi ng ganyan? Hindi natin kayang bigyan ang Spiritual Invisible sect na tinanggap natin, at kahit na kayo na ni Daryl bago pa mangyari ito. Biglang tumigil si Lanvin. Nagalit ang kanyang mga mata habang lumilingon siya, at sinabing, sabi ko na nga ba? Ikaw ang nagtraidor sa amin. Siguro sinabi mo ang mga plano natin kay Daryl kaya pinadala niya si Debra para patayin si Yoel at ang iba. Hindi ba? Ano? Nanginig ang katawan ni Lily. Ate, ano bang sinasabi mo? Hindi ko. Hindi na niya hinintay matapos ang sasabihin ni Lily. Tumahimik ka. Hindi mo na kailangang magtago. Siguro ay ikaw yon. Hindi, ate, nagkakamali ka. Hindi ko magagawa yon. Hindi ba? Kakasabi mo lang na asawa mo si Daryl. Siguro sinabi mo sa kanya na gusto siyang patayin ng Spiritual Invisible sect. Kung hindi, bakit malalaman ni Debra kung nasaan sila Yoel ng ganun kabilis? Hindi ko, natatakot na si Lily. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya, nararamdaman niyang pinagkakaisahan siya. Pinadala siya ni Lanvin sa Blackwind sect para masaktan, at ngayon pinagbibintangan niya si Lily na tinraidor niya ang Spiritual Invisible sect.
Hindi naman yata patas yon. Sinabi mo ang impormasyon sa sekta mo at pareho lamang yon sa pagtatrader sa amin. Hindi ka karapat-dapat maging alagad ng spiritual invisible sect. Kumilos si Lanvin at tinira ng diretsyo si Lily. Nagulat si Lily sa ginawa ni Lanvin, gusto niyang iwasan ang attack pero huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang galawan ni Lanvin at ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa kay Lily. Bilang isang sikat na mamamatay tao ng spiritual invisible sect, walang paraan para mapagtanggol ni Lily ang sarili niya. Bang! Tinakpan agad ni Lanvin ang acupoint ni Lily. Nanginig ang katawan niya at hindi na siya makagalaw. Hindi na nag-abala si Lanvin na makipag-usap kay Lily. Tinapon niya ang babae sa karwahe at malamig na sinabing, hindi ka lang pangit pero masama ka rin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si Yoel, at ang iba pa, bibigyan ka namin ng parusang kamatay pagbalik natin sa spiritual invisible sect. Sumakay si Lanvin sa kabayo ng karwahe papunta sa direksyon ng spiritual invisible sect. Nag-aalala at galit si Lily, gusto niyang tumakas pero nakatakip ang kanyang acupoint. Hindi siya makagalaw. Samantalan, sa main altar ng Incandescent sect sa Mount Mingwang, lahat ng alagad ng Elysium Gate ay nagtipon sa main hall. Lahat sila ay handa ng umalis ng World Universe. Kakabalik lang nila Dax at Chester. Winasak ng tatlong magkakapatid ang Incandescent sect noong nakarang araw at hinuli ni Dax at Chester si Mateo at ang kapatid nito. Gayunpaman, hindi nila ito nahabol. Naglibot-libot ang magkapatid para hanapin ito pero hindi nila ito natagpuan. Kaya naman, nagdesisyon na silang bumalik. Sa sandaling yon, huminga ng malalim si Daryl habang buhat si Jewel. Malala ang mga sugat nito dahil hindi siya naglilinang. Matagal ang oras ng kanyang paggaling. Kahit na ginamitan na siya ni Daryl ng internal energy para mabuhay, wala pa rin siyang malay. Kailangan ni Jewel ng mahabang oras para magpagaling. Kailangan niya rin ng iba't ibang kayamanan galing sa iba't ibang lugar sa mundo para makatulong sa kanyang paggaling. Ang ninong ni Daryl na galing sa pamilya Carter ay mayroon nung mga kayamanan na yon. Kaya naman, kailangan nilang bumalik agad. Pero, hindi masyang umalis si Daryl ng ganun na lang. Naramdaman niya na parang may kulang. Lumingon siya para tingnan si Yvonne at sinabing, Yvonne, alam mo ba kung nasaan si Monica? Tama, namimiss ng puso ni Daryl ang cult mistress. Buntis ang cult mistress sa kanyang anak. 1 taon na dapat ang bata ngayon. Sa Wishing Star Tower Battle, dinukot ni Florian si Yvonne at Monica kaya naman alam ni Yvonne kung nasaan si Monica. Gayunpaman, ang kilos ni Yvonne ay kakaiba at sinabing, hindi ko alam. Ano? Hindi niya alam. Natigilan si Daryl. Bumalik sa ulirat ang lalaki. Naging desperado ang kanyang mga mata, pareho kayong dinukot ni Florian, hindi ba? Umiling sa Yvonne at sinabing, hindi ko alam. Walang emosyon sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Daryl, nag-aalala na siya kay Monica. Samantala, sa Spiritual Invisible Sect sa Spiritual Invisible Mountain, isang pabilog na usok sa lambak ay kasing init ng sinag ng araw, para kang nasa langit. Ngunit, ang kapaligiran sa main hall ng Spiritual Invisible Sect ay malungkot. Ang kanilang Deputy Sect Master na si Crystal ay nakaupo sa gitna ng main hall. Malamig ang kanyang aura. Si Lanvin at ang ilan sa 100 magaling na alagad ng Spiritual Invisible Sect ay tahimik na nakatayo sa gilid niya. Nakatayo naman si Lily sa may ilalim nila, namumutla ang kanyang mukha. Hindi siya makagalaw dahil nakatakip ang kanyang acupoint. Ang katawan ni Yoel at ng kanyang mga kasama ay nasa gilid niya. May tanong ako, Lily. Tahimik na tiningnan ni Crystal si Lily, walang emosyon ang kanyang mukha. Bakit mo tinraidor ang sekta natin? Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Yoel at ng mga kasama niya. Punong-puno ng lungkot ang mga mata ni Crystal. Si Yoel at ang mga kasama niya ay ang batang henerasyon na magagaling na alagad ng Spiritual Invisible Sect. Sayang dahil namatay sila ng ganun lang. Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi habang nanginginig siya, hindi ako ang may gawa nun. Hindi ba ikaw? Nagdilim ang paningin ni Crystal. Sinabi ng ate mo sa akin ang lahat. Hindi mo na kailangang itanggi. Kumaway si Crystal kay Lanvin at sinabing, bugbugin niyo na yan. Agad namang sinunod ni Lanvin ang utos niya.
Kumuha siya ng isang malambot na sinturon at naglakad papunta kay Lily. Nang makapunta na siya sa harapan ni Lily, malamig ang mga mata ni Lanvin. Hoy pangit! Nagpadala ka ng mensahe kay Daryl na naging dahilan ng pagkamatay ng ating tatlong alagad. Anong karapatan mong hindi ito aminin? Slap! Nagsimula ng saktan ni Lanvin ang katawan ni Lily gamit ang malambot na sinturon na hawak niya. Ang malambot na sinturon ay malakas at may mga tinik sa ibabaw. Sariwang dugo ang lumalabas sa kanyang mga sugat, ang mahabang bestida ni Lily ay basang-basa na. Sumisigaw sa sakit si Lily, gusto niyang lumaban pero hindi siya makagalaw. Si Crystal na nakaupo sa gilid ay inangat ang kanyang tasa at uminom ng tsarito. Lily, mabait ang pakikitungo sa iyo ng Spiritual Invisible Sect. Noong halos hindi ka na mabuhay, naging mabait ang Sect Master para ibalik ka pa rito. Hindi ka lang niya niligtas pero tinanggap ka pa niya bilang alagad. Naghirap kang maglinang noong nakaraang taon at hinangaan kita, dahil doon naging malaki ang pag-asa ko sa iyo. Pero anong ginawa mo? Ito ang una mong misyon at naging dahilan ka ng pagkamatay ng ibang alagad. Hindi ka ba nakokonsensya? Deputy Sect Master. Hindi ako, muntik ng maluha si Lily, at namumutla na ang kanyang labi. Hindi ko tinraidor ang sekta natin, hindi ako nagpadala ng mensahe kay Daryl. Kung gusto kong makita si Daryl, matagal ko na siyang pinuntahan. Bakit pa ako maghihintay ng matagal? Paano ko haharapin ang asawa ko, na ganito ang itsura? Hinataw muli ni Lanvin ang sinturon sa kanya. Hoy pangit! Anong karapatan mong hindi aminin? Ang ibig sabihin mo ba ay mali ang pagbintang ko sa'yo? Sabi mo asawa mo si Daryl. Kung asawa mo siya, edi ikaw ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Hindi ito bulag na paratang. Wow! Sa sandaling yon, ang iba pang alagad ay tinitigan si Lily. Naguguluhan sila. Naging madilim ang emosyon ni Crystal. Lily, asawa mo ba talaga si Daryl? Tumango si Lily na may halong emosyon sa kanyang mga mata. Oh. Edi ikaw dapat ang nagsabi sa kanya, malamig na sinabi ni Crystal. Hi! Huminga ng malalim si Lily habang kinakagat niya ang kanyang labi at sinabi niya, hindi nga ako. Magaling? Magaling? Galit na galit si Crystal, tinuro niya si Lily. Tinatanggi mo pa rin. Patuloy mo siyang saktan mo siya hanggang aminin niya. Hinataw ulit ni Lanvin ng sinturon siya Lily. Slap! 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 Ang tunog ng hataw ay naging dahilan para matakot ang mga nanonood. Gayunpaman, kinagat ni Lily ang kanyang ngipin para tiisin ang sakit. Hindi siya sumisigaw. Maya-maya, punong-puno na ng dugo ang bestida ni Lily. Nanghihina na siya pero determinado pa rin ang kanyang mga mata. Kahit na mahina na si Lily, matapang pa rin ang kanyang pagkatao. Hindi naman niya ito itatanggi kung may ginawa siyang mali. Subalit, kung hindi niya ito ginawa, hindi naman niya ito aminin, kahit na kailangan niya pang mamatay. Napagtanto ni Crystal na mahihimatay na si Lily, kaya naman tumayo siya, at inangat ng mahinhin ang kanyang kamay. Inalis ni Lanvin ang malambot na sinturon, pero nakatingin siya kay Lily na may paghihiganti. Lily, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi ka pa ba aamin? Naglakad papunta si Crystal kay Lily. Walang ibang nararamdaman si Lily kung hindi sakit sa kanyang katawan. Wala na siyang lakas para magsalita, pero mukha pa rin siya determinado habang umiling. Sinampal ni Crystal ng malakas ang kanyang kamao sa lamesa, galit na galit siya. Kung ganoon ang kaso, wag mo akong sisihin sa kahihinatnan mo. Bang! Isang malakas na aura ang sumabog galing sa katawan ni Crystal. Sa susunod na segundo, inangat ni Crystal ang kanyang kamay at sinuntok ang tiyan ni Lily. Ang kanyang malakas na enerhiya ay dinurog si Lily at ang kanyang tiyan. Arf! Sumigaw si Lily, naramdaman niya na parabang ang natitirang lakas niya sa katawan ay nawala na. Malamig na sinabi ni Crystal, kampi ka sa mga personal mong bagay at dahil doon nasaktan ang mga kasamahan mo. Hindi ka karapat-dapat maging alagad ng Spiritual Invisible Sect. Sinira ko na ang internal energy sa tiyan mo. Bukas, paparusahan ka ng kamatayan. Humingi ka ng tawad kina Yoel at sa mga kasama niya. Tapos, tumalikod si Crystal sa iba pang alagad at sinabing, ikulong nyo yan sa Bartolina. Paparusahan siya ng 1,000 hiwa at 1,000,000 pagputol bukas ng 3:00 ng hapon. Wow!
Hindi nakahinga ang mga alagad ng Spiritual Invisible Sect. Ang 1,000 hiwa at milyong pagputol ang pinakamalalang parusa sa kahit na sinong traidor sa Spiritual Invisible Sect. 100,000 patalim ang ilalagay sa tali at ipagugulong nila ito sa traidor sa burol. Bago pa makarating sa pinakadulong level ay siguradong gutay-gutay na ang sino mang ilalagay doon. Naging tahimik ang buong hall. Tiningnan nilang lahat si Lily at hindi sila naawa rito. Ang akala nilang lahat ay si Lily ang may kasalanan kung bakit namatay ang kanyang mga kasamahan, hindi mapapatawad ang ginawa niya. Hindi dapat tinatraidor ang kauri ng isa, pero tinraidor ni Lily ang Spiritual Invisible Sect. Kahit na agad siyang paparusahan ng kamatayan, hindi sila nagdamdam dito. Pinamunuan ni Lanvin ang ibang alagad para hilahin si Lily palabas ng main hall, at dinala siya Bartolina. Nagsimula nang umiyay si Lily habang nakakulong sa Bartolina. Hindi mapigilang manginig ng kanyang katawan. Nawawala na siya ng pag-asa habang nakatulala sa pader. Daryl, hindi na kaya ng lilibod mong lumaban at kumapit ngayon. Magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Hindi na kita kayang protektahan. Sa Mid-City kasama ang pamilya Carter. Maganda ang panahon habang sumisikat ang araw. Ang buong mansyon ay payapa at masaya. Masayang uminom ng tsaa si Zoran sa main hall. Nakaupo sa tabi niya si Daryl at nag-aalala ito. Nalulungkot siya. Simula noong pinamunuan ni Daryl ang Elysium Gate pabalik sa New World, agad siyang dumiretso sa pamilya Carter. Noong makarating na siya sa mansyon, hinayaan niyang kunin ni Jewel ang mga kayamanan galing sa iba't ibang mundo. Naging maganda ang pakiramdam niya pagkatapos nun. Naging maayos na ang kanyang paghinga pero wala pa rin siyang malay. Hindi naglilinang si Jewel. Ang abilidad niya ay mahina. Gayunpaman, hindi yon ang dahilan kung bakit malungkot si Daryl. Noong bumalik sila galing sa New World, gustong makibalita ni Daryl tungkol kay Monica kay Yvonne. Subalit, ang sabi ni Yvonne ay wala siyang alam kung anong balita rito. Walang ibang nagawa si Daryl kaya naman may mga kaunting alagad ng Elysium Gate ang pinag-imbestiga niya tungkol kay Monica sa New World. Kung wala ang cult mistress sa kanyang tabi, parang bakante ang puso niya. Hindi siya excited sa kahit anong bagay na kanyang gagawin. Daryl. Binaba ni Zoran ang hawak niyang tasa at tumawa habang tinitingnan si Daryl. Huwag kang mag-alala, kailangan mong bagalan ang mga bagay-bagay. Huminga ng malalim si Zoran nang mapagtanto niyang malungkot pa rin si Daryl. Kahit na hindi niya totoong anak si Daryl, mas higit pa siya roon. Hindi niya hiniling na mawasak si Daryl. Tumawa ng peke si Daryl, "Ninong, okay lang ako." Tinapik ni Zotan ang kanyang balikat. Daryl, ang emosyon mo ay lumilitaw sa pagmumukha mo. Bilang isang lalaki, hindi tayo dapat natataranta at nag-aalala. Ang isang lalaki ay dapat palaging sinusubukang pakalmahin ang sarili. Bakit hindi ka magsulat o kaya gumuhit? Mag-relax ka. Magiging malala lamang ang emosyon mo kapag nag-isip ka ng mga walang kwentang bagay. Sige na nga, tumango si Daryl at pumunta sa study room. Tama si Ninong. Imbis na maging malungkot, mas mabuti nang magsulat at magpinta ako para kumalma. Mayroong 3 hobby si Zoran, pagbabasa, pagsusulat at pag-inom ng tsaa. Kaya naman, ang study room niya ay medyo kakaiba. Ang bilang ng mga libro na mayroon sa kanyang study room ay parang silid-aklatan karami. Isang mahabang study table ang nasa loob ng study room, may panulat, tinta at papel ang nakaayos sa taas nito. May kasabihan na ang pagsusulat ang nakaka-relax at tama naman sila. Simula nung tumayo na si Daryl sa harap ng study table, naging mas maganda ang pakiramdam niya pero hindi niya alam kung ano ang isusulat o iguguhit. Tama! Sinampal ni Daryl ang kanyang binti. Tumayo siya at pumunta sa kanyang kwarto para magsulat. Ang mga sulat ay galing kay Samson, ito ang Wang Sizis Ping Antay. Napakahalaga nito at tinago ito ng mabuti ni Daryl. Dahil hindi niya alam kung ano ang isusulat niya, nagplano siya na kopyahin ang ibang mga pahina. Binuksan ni Daryl ang Ping Anti, at nagsimulang kopyahin ng mabuti, habang umuungol ang puso niya, bawat kudlit ay maingat. Maya-maya, masigla nang nagsusulat si Daryl at naging kalmado na ang kanyang puso. Samantala, sa Spiritual Invisible Mountain. Hating gabi na at nakatali si Lily, at nakakulong sa malalim at nakakatakot na Bartolina. Hindi siya makagalaw.
Malamig ang gabi at hindi mapigilang manginig ng katawan ni Lily. Ang buong katawan niya ay sobrang sakit. Hinataw siya ni Lanvin ng sinturon noong umaga. Ang lala ng paghataw sa kanya na naging dahilan kung bakit muntik nang mamatay si Lily. Namumutla ang mukha ni Lily at ang kanyang paligid ay malamig, siguro ay hindi na niya kayang mabuhay ng isang gabi pa. Mamamatay ba talaga ako sa Bartolinang to ngayong gabi? Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi, habang niyayakap ang kanyang tuhod gamit ang kanyang dalawang braso. Umupo siya para makaramdam ng init. Ngunit, ang mukha niya ay mayroon pa ring pagkadismaya. Kahit nakayanin ko ang gabing to, ano namang susunod na mangyayari? Bukas ay dadaan ako sa libong paghiwa at milyong pagputol. Hindi ko pa rin matatakasan ang kamatayan. Nadismaya si Lily habang iniisip niya ito. Chirp! Bigla na lang siyang may narinig na hakbang galing sa labas ng pintuan sa Bartolina. Magaan ang tunog nito. Matapos ang ilang segundo, pagkatapos ng magaan na tunog at nginig, bumukas ang pinto ng bahagya. Tapos, isang mapayat na katawan ang biglang pumasok. Sino yon? Pumunta ba si Ate Lanvin para parusahan akong muli? Nanginginig ang puso ni Lily, naisip niya na si Lanvin yon. Subalit, nang malinaw niya itong nakita, natuwa ang kanyang mukha. Sis! Sa ilalim ng sinag ng gabi, makikita niya ang isang babae sa harapan niya na may kakaibang tampok at ang figura ng katawan niya ay nakakaakit. May isip ng mga tao na siya ay mahinhin at nakakaakit. Ang babae na yon ay si Sis at siya ang ikalimang kapatid na babae ni Lily. Maliban sa Sectmaster, si Sis ang isa sa mga mabait ang trato kay Lily sa sekta. Lahat ng tao ay kinamumuhian si Lily at ang kanyang pangit na moch pero hindi ito pinansin ni Sis. Nagulat si Lily at natuwa na makita si Sis. Hindi niya lubos maisip na bibisitahin siya nito ng patago sa Bartolina ng gabi. Ate, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lily. Huwag ka na masyadong maraming tanong ngayon. Nag-iingat si Sis na tumingin sa labas. Agad siyang naglakad papasok at tinanggal ang mga posas na nakakabit kay Lily. Ang maganda niyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala at mahinahon niyang sinabi, Lilybod, kumusta ka? Kahit na pangit ang mukha ni Lily. Alam ni Sis na mabait itong babae. Kaya naman sa lahat ng alagad sa buong Spiritual Invisible Sect, tinrato ni Sis si Lily bilang kaibigan niya at mabuting kapatid. Sumakit ang puso ni Sis nang makita niya kung ano ang ginawa kay Lily noong umagang yon. Ate, okay lang ako. Namumutla ang mukha ni Lily pero nagawa niya pa ring ngumiti. Sumakit ang puso ni Lily at muntik na siyang maiyak. Ramdam ni Lily ang pagkakamali. Hindi ko tinraidor ang Spiritual Invisible Sect, bakit walang naniniwala sa akin? Sumakit ang puso ni Sis habang tinitingnan niya si Lily. Sinaktan ko ang nagbabantay sa'yo rito hanggang mahimatay siya. Kailangan mong makaalis agad. Mas malayo mas maganda. Naglabas ng bote si Sis ng gamot para sa mga sugat at inabot ito kay Lily. Kunin mo tong mga gamot. Huwag ka nang babalik pagkaalis mo ng Spiritual Invisible Mountain. Ate, blanko ang pag-iisip ni Lily. Pinapakawalan mo na ako. Hi! Huminga ng malalim si Sis at ngumiti, Lilybod, kahit na hindi natin kilala ang isa't isa ng matagal, kilala kita. Kapag sinabi mong hindi mo ginawa ang isang bagay, hindi mo talaga ito ginawa. Kahit na pinagbibintangan ka ng lahat at pinagduduhan ka, pinaniniwalaan kita. Nang marinig niya ito, hindi na napigilan ni Lily ang kanyang emosyon, agad siyang nahulog sa mga braso ni Sis at nagsimula ng umiyak. Okay lang. Okay lang ang lahat, niyakap siya ng mahigpit ni Sis, at sumakit din ang kanyang puso. Lilybod, wala ng oras. Makinig ka sa akin, kailangan mo nang umalis ngayon. Habang nagsasalita siya, hinila niya si Lily at agad na naglakad palabas ng Bartolina. Sa ilalim ng ilaw ng gabi, pareho silang umalis sa Spiritual Invisible Mountain. Hawak ni Lily ang kamay ni Sis habang patuloy siyang umiiyak. Ate, hindi ako sigurado kung kailan kita makikitang muli pero mamimiss kita. Okay lang, huwag ka nang umiyak. Hinawakan ni Sis ang pisngi ni Lily at sinabing, mamimiss din kita pero kailangan mo na talagang umalis. Mamamatay ka kapag nanatili ka pa rito. Late na, umalis ka na agad. Pinigilan ni Lily ang kanyang mga luha at tumango. Lumingon siya para tingnan muli sa huling pagkakataon ang kanyang ate bago siya umalis. Samantala, sa mansyon ng mga Carter.
Sa lumipas na 2 araw, kung hindi niya kailangang alagaan si Jewel, gugugulin ni Daryl ang oras niya sa study room para magsulat at gumuhit. Nasa tabi lang ni Daryl si Debra nitong mga nakaraang araw. Nagustuhan niya ang katahimikan sa study room. Mahal na mahal ni Debra si Daryl. Kahit saan siya pumunta, ay sinusundan niya ito. Kaya naman, na-enjoy niya ang panonood kay Daryl magsulat. Gayunpaman, sa tingin niya na maganda ang pagsusulat ni Daryl. Sa sandaling yon, umupo si Daryl sa study table at tahimik na nagsusulat. Nasa tabi niya si Debra habang nagbabasa ng libro tungkol sa mga tula. Biglang nanginig si Debra. Naghiwalay ang kanyang pulang labi at sinabing, may makapagsasabi ba sakin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? Nagagawa nitong maganda ang kamatayan dahil kasama kita. Binigkas niya ang tula muli bago niya inangat ang kanyang ulo at nagulat na tumingin kay Daryl. Daryl, hindi ba ito yung sinulat mong tula? Bakit nakasulat ito sa libro ng Ancient Poetry Collection? Ano? Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo. Tumalikod siya at hindi alam ang sasabihin. Nagpanggap na scholar si Daryl noong nasa Great East pa siya, kaya naman kumuha siya ng mga tula galing sa mga sikat na gumagawa ng tula galing sa World Universe at inangkin na parang sa kanya ito. Hindi niya inaasahan na susundan siya ni Debra sa World Universe. Mukhang malapit na siyang mabuko. Tumawa si Daryl, hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Yumako. Anong dapat kong gawin? TSK. Ang kawalang kakayahan ni Daryl ay naging aliw kay Debra. Mahinahon niyang sinabi, tingnan mo kung gaano ka natataranta ngayon. Nagustuhan kita dahil sa mga binigkas mong tula. Ngunit, matapos kitang makilala ng matagal, nagustuhan kita kung sino ka. Tapat ka at matuwid kaya naman matapat ako sayo. Tiningnan ni Debra si Daryl ng may paghanga. Kahit na nagnakaw ka ng tula na hindi naman sayo, hindi na ito mahalaga. Hindi alam ni Debra ang kanyang iisipin, pumunta siya kay Daryl at hinalikan ito sa pisngi. Naramdaman ni Daryl na parang may humalik sa kanya, at agad namang sumigla ang kanyang nararamdaman. Inabot niya si Debra at kinuha ang kanyang bewang. Bibigyan niya na dapat ito ng malalim na halik. Bigla na lang may nagsalitang babae sa pintuan. Daryl! Debra! Tinulak ni Sarah ang pintuan at tumakbo habang kumakanta. Pumunta siya sa dalawa at tumawa. Daryl, gumawa ka ba ng calligraphy ngayon? Ang mga kamay ni Daryl ay nasa katawan pa rin ni Debra. Agad niya itong tinanggal. Bata pa si Sarah, hindi niya dapat makita ang ganoong mga bagay. Noong pumasok na si Sarah sa kwarto, nabago bigla ang emosyon sa loob. Ngumiti si Debra at hinawakan ang kamay ni Debra. Hindi niya maitago ang pagmamahal niya kay Sarah. Palagi siya may magandang nasasabi sa mga tao, cute siya, at mabait din kung sino man ang makakakilala kay Sarah, ay siguradong magugustuhan nila ito. Ikaw talaga. Kukunin mo ba ulit ang mga gawa ko para ipakita sa mga kaibigan mo? Binaba ni Daryl ang pinsel, at nakangiti siyang tumingin kay Sarah. 2 araw na ang nakalipas, nakita ni Sarah ang kopya ni Daryl ng pink antay sa study room. Minahal at hinangaan niya ito. Kinuha niya ang kopya at sinabi na gusto niya itong ipakita sa mga kaibigan niya. Mahal ni Daryl si Sarah kaya naman pumayag siyang kunin ito. Pagkatapos ng lahat, kopya lang naman ito ay hindi kopya na may pirma niya. Noong muli niyang nakita si Sarah, hindi niya ito mapigilang hindi asarin. Masayang sinabi ni Sarah, Daryl. Sobrang galing mo talaga. Ang ganda ng pink ante na gawa mo. Akala nila original na kopya ang pinakita ko. Oo nga pala, binigay ko yung kopya sa kaibigan ko. Nagustuhan niya kaya naman nagmakaawa siya sa akin na sa kanya na lang daw. Hindi ako makatanggi kaya naman binigay ko na. Daryl, huwag ka magalit sa akin. Tumawa si Daryl. Ginulo niya ang buhok ni Sarah at nagpanggap na galit. Siyempre magagalit ako. Binigay mo ang gawa ko sa ibang tao. Paanong hindi ako magagalit? Ako, yumuko si Sarah na parang bata na may kasalanan sa magulang. Bakit naman hindi? Kapag minasahe mo ang binti ko, hindi na ako magagalit. Tumawa si Daryl. Na mula si Sarah at umupo sa harapan ni Daryl at nagsimulang magmasahe ng kanyang binti. Sabi niya, narinig ko rin na may antique exhibition bukas sa Mid-City.
Magiging masaya yon. Ang exhibition na yon ay maraming antike at painting. Bakit hindi tayo pumunta at tingnan yon bukas? Narinig ko maraming artista ang pupunta. Masaya yon. Antique exhibition, nag-iisip si Daryl. Hindi niya pinag-isipan ang sinabi niya, ayoko. Boring. Kung gusto niyang makita ang mga antikes, pupunta na lang siya sa bahay ni Yvonne. Ang mga antike sa mansyon nila ay mas maganda kaysa sa mga nasa exhibition. Nag-alinlangan si Sarah. Sumiksik siya sa mga braso ni Daryl at sinabing, sige na, punta na tayo. Ang tagal na ni Debra rito at hindi mo pa siya nililibot. Hinahayaan mo lang siya rito sa study room, ang boring. At saka, gusto ko rin pumunta. Gusto kong samahan mo ako. Narinig ko na maraming artista ang pupunta. Gusto ko silang makita. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.